Isipin natin ang isang panahon kung saan ang mga bansa sa kanlurang Europa ay naglalakbay upang sakupin ang mga bagong teritoryo. Ngunit ano nga ba ang nagtulak sa kilusang ito? Samahan ninyo ako sa pagsusuri ng mga ugat ng kolonyalismo at imperialismo, partikular sa Timog at Kanlurang Asya. Una, ating pag-usapan ng mga ekonomikong motibasyon. Ang kanlurang Europa ay naghahanap ng mga bagong yaman at kalakal. Ang Asya, na puno ng mga kakaibang pampalasa mula sa kagubatan, mga produktong agrikultura at mga materyales para sa industrialisasyon ay naging isang pangunahing target. Nais ng mga bansang ito na magtayo ng mga ruta ng kalakalan, i-exploit ang mga yaman at palawakin ang kanilang ekonomiya, at nakita nila ang Asya bilang perpektong lugar para gawin ito. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pera at yaman. Meron ding aspeto ng kultura. Maraming mga Europeo ang naniniwala na sila ay may karapatan at tungkulin na palaganapin ang kanilang kultura, wika at relihiyon. Nakikita nila ang kanilang sarili bilang mga tagapagpadala ng sibilisasyon, at iniisip na sa pamamagitan ng pananakop, sila ay tumutulong sa mga lipunang hindi pa gaano sibilisado. Ang paniniwalang ito, na madalas tinatawag na white man's burden, ay nagbigay katwiran sa kanilang mga aksyon at nagbukas daan para sa pagsasamantala sa aspeto ng kultura. May mga dahilan din sa aspeto ng politika. Ang Europa ay puno ng mga hidwaan sa kapangyarihan at pang-alitan ukol sa teritoryo. Ang pagtatatag ng mga kolonya sa Asya ay nagdulot ng mga estratehikong benepisyo sa aspeto militar at politika. Ito ay naging isang laro ng kapangyarihan kung saan ang mga kalahok ay nag-aagawan para sa kontrol at impluwensya. Ito ang nagdulot ng tensyon at kompetisyon sa pagitan ng mga kolonyalistang kapangyarihan. Bawat isa ay nagsusumikap na magtagumpay sa karera para sa teritoryo. Ngayon alam na natin ang mga dahilan. Tuklasin natin ang malalim na epekto ng mga kilusang ito sa Timog at Kanlurang Asya. Ang pinakamalalim na epekto ay pagkawala ng kalayaan. Inuutos ng mga kolonyal na kapangyarihan ang kanilang pamahalaan at alisin ng soberano ng mga bansang Asyan. Ang mga tao ay pinilit na sumunod sa batas at regulasyon ng kanilang mga mananakop, kadalasan laban sa kanilang kagustuhan, na nagdulot ng sakit ng pagkawala ng kalayaan at pagkakakilanlan. Pangalawa, itinaguyod ng mga kolonisador ang kanilang kultura, wika at reliyon sa mga tao ng Asya. Ito ay nagresulta sa malalim na pagbabago sa mga lokal na tradisyon. Pagkakaiba-iba ng kultura na dati pinagmamalaki ay naging sanhi ng pagkawatak-watak at labanang nauugnay sa mga komunidad, sapagkat madalas ay pinapaboran ng mga kolonisador ang mga sumusunod sa kanilang kultura. Pangatlo, ang Asya na mayaman sa mga yaman ng kalikasan ay naging biktima ng pagsasamantala. Inalis ang kanilang kayamanan ng mga bansang ito at pinidala sa mga bansang Europeo. Ito ay nagdulot ng kakulangan sa ekonomiya at malawakang kahirapan sa mga sinakop na teritoryo. Ngunit hindi rin ito ang pinakahuli. Ang mga kilusang ito ay nagbigay simula ng pag-usbong ng mga kilusang kasarinlan sa buong rehiyon. Ang mapanupil na pamahalaan ng mga kolonisador ay nagpukaw ng damdaming pambansa sa mga tao ng Asya. Kahit matapos ang panahon ng kolonyalismo, ang mga bansang naranasan nito ay nag-iwan ng malalim na impluwensya sa politiko, ekonomiya, kultura at lipunan ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Ito ay nagdulot ng pangmatagalang epekto na makikita pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ang mga kolonyal na hangganan na itinakda ng mga dayuhang bansa ay nagdulot ng mga potensyal na alitan at conflict sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon. Ito ay naging sanhi ng mga hidwaang pang-teritoryo at mga alitan ukol sa mga yaman at kapangyarihan. Sa ilalim ng kolonyalismo, ilan sa mga teknolohiyang kanluranin ay naipakilala sa mga teritoryo. Ito ay nagdulot ng modernisasyon sa mga infrastruktura at kalakalan, ngunit kadalasan ito ay naging sanhi rin ng pang-aabuso at pagsasamantala sa mga lokal na mamamayan. Ngunit sa ilalim ng mga positibong aspeto, nagiging makabuluhan din ang pagtutok ng mga isyu ng pagsasamantala at pagkawasak ng mga lokal na kultura. Ang usapin ng mga kaguluhan at mga pagbabago sa sistema ng pamahalaan ay naglalarawan ng masalimuot na landas tungo sa kasarinlan. Sa pangkalahatan, ang mga epekto ng kolonyalismo at imperialismo ay buhay na bahagi ng karanasan ng Timog at Kanlurang Asya. Ito ay isang kwento ng pagsulong, pakikibaka at pag-usbong ng mga bansa sa rehiyon, anumang masalimuot at may malalim na kahulugan nito.